5 na ang naitalang namatay bunsod ng pagpapasabog sa bus na yan kahapon. Isa pa kasing biktima rito ang binawian na po ng buhay kaninang madaling araw lamang. Ito ang News On ni Ian Cruz. Mag-alas 2 sa madaling araw, binawian ng buhay sa Makati Medical Center ang call center agent na si Iris Teñola. Ayon sa kanyang mga kaanak, nagtamo ng matinding pinsala sa ulo tagiliran si Iris matapos madamay sa bus explosion sa EDSA Buendia kahapon. Pasado alas 3 sa madaling araw, na eksklusibo nakuhanan ng GMA News ang paglabas ng bangkay mula sa morgue. Idiniretso ito sa St. Peter Memorial Chapel sa Quezon City. 22 anyos ang dalagang biktima. Labis ang pagdalamhati at pagkabigla ng inang si Imelda at 2 nakababatang kapatid. Hindi mo lang sila nag-isip na marami silang masagasaan na sibilyan na walang kamalay-malay. Bakit ginawa niyo yun? Sana huwag na sila gagawa ng ganun. At sinira niya ang pangarap ng anak ko. Huli raw nakatext ng mga kaanak at kanyang nobyo si Irish bandang 1:20 ng hapon. Malimit daw na nagpapahinga muna si Irish sa kanilang opisina kapag tapos na ang kanyang shift. Pero kahapon, maaga raw umuwi para daanan ng pinarush na eyeglasses para sa kanya at kanyang nanay na ipinagawa nung Lunes. Dapat nga Sabado kayo magpasukat eh. Namimilit nga siya ng Lunes kasi parang nga raw masusuot niya kasi masakit na raw ang mata niya. Sabi ko sa Sabado na lang. Wala akong oras sa Sabado. Lunes na lang. Yun. Dapat sana'y makikita pa sila ng pinsan si Floribel na sasama sa kanya sa pinagpagawa ng eyeglasses. Ite-text na dapat ako eh. Hindi siya nag-text. Wala akong nare-receive sa kanya. Umalis ako ng bahay mga 1:45. Nakarating ako ng Makati 2:30. Hindi talaga siya nagte-text. Pabalik na ako ng Manila. Nasa LRT na ako nung natanggap ko yung tawag ng auntie ko. Na yun nga, na-aksidente. Hindi ko naman akalain na ganun kalala yung aksidente. Sana mahuli nila yung taong nagpasabog ng bomba. Sana alerto sila sa lahat ng ano. Sa ngayon, tanging ang damit na suot ni Iris ng mangyaring insidente ang naibalik sa kanya mga kaanak. Nananawagan sila sa mga nakakuha ng mga personal na gamit ni Iris na ibalik ito sa kanila. Hiling din nila kay Pangulong Aquino, tulungan silang madala ang labi ni Iris sa Surigao del Norte kung saan siya lumaki. Ian Cruz, On Cue sa balita.